بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bago lahat tayo muli ay pumuri, magdakila, magluwalhati sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sangkalikaan. Walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa, na walang kaparis, at sa Kanya lamang pagmamay-ari o paghahari. At ganun din tayo ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo. O Allah, nawa ay pagkaloob mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapayapaan at biyaya, ganoon din sa kanyang pamilya, sa kanyang kapanalig at sino man ang nagsisunod sa kanya hanggang sa huling araw. Inahabilinan ko ang sarili ko na kayo at ganoon din na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagkatakot at huwag tayong pumayag na tayo ay abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah. Ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po ang pinakamalalang bagay sa buhay na ito ay ang umula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay huhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, Ustad. Sabi natin, bilang pagpapatuloy sa ating tuloy-tuloy na pagtalakay o yung silsila, sa umagang ito at sa hapon naman dito sa amin sa Pinas, na tayo ay wala pa ring lagot na pagtalakay sa aklat ng Syarh al-Asma'ul Husna o yung pagpapaliwanag ng pangalang magaganda ni Allah, kung saan sinabi natin paulit-ulit na to ay may kinalaman sa ating aqidatus sahiha o yung tamang pinapaniwalaan bilang Muslim, na may kinalaman sa tauhid o kaisahan ni Allah. Tayo ay nagtapos kamakilan at naglagot ng ating pagtalakay patungkol sa Ar-Rahman Ar-Rahim bilang maikling pagbabalik tanaw. Sinabi natin, next slide po, Ustad, na sinabi ng mga scholar na ang Ar-Rahim ay nagmula sa salitang Reham o yung tinatawag natin na sinapupunan o bahay bata ng ina. Pakibasa po, Ustad. بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Barakallahu fik. Nandito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pinaghugutan na katibayan sa pagsasabi at katakutan si Allah na siyang magtatanong sa atin patungkol sa ugnayan ng sinapupunan. Makita natin sa Kabanata An-Nisa. Next slide po, Ustad. Ganun din sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah sa kanyang tafsir patungkol dito na iniugnay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang walang kapintasan ng kataastasan utos na pagkatakot sa kanya, na ito ay karugtong ng utos na tayo ay dapat maging mabuti sa ugnayan ng sinapupunan o yung patungkol sa magulang at kamag-anakan. At tunay na mahigpit po ang pagbabawal ni Allah sa bersikulo patungkol sa pagpuputol ng ating mabuting ugnayan sa ating mga magulang at kamag-anakan. Ang pagtupad ayon kay Imam Sa'd rahimahullah sa kanilang karapatan ay pagtupad sa karapatan ng Diyos dahil ito ay kanyang ipinag-utos. Next slide po, sir. Sabi natin na ano ba yung kahulugan o maana o ta'arif ng sinapupunan. Sabi natin na ayon sa
medico-legal na ang reham o sinapupunan ay isang uri ng organo sa katawan ng babae na kung saan ito yung tinawag na imbakan ng similya at dito nangyayari ang proseso ng pagbuo ng sanggol. At sinabi natin, kayo ang mayroon nito at wala kami ni Ustad Adnan. Next slide po, Ustad. Sabi natin na nakaraan din, bakit ba napakahalaga ng sinapupunan ng isang ina? Ano ba ang kahalagahan nito? Ano ba ang aral na iniwan sa atin ng kahalagahan nito sa Islam? Sabi natin na ang kahalagahan po ng sinapupunan o yung reham na kung saan ito ang paraan upang dumami ang lahing tao. Tulad ng binanggit sa unang bersikulo ni Allah subhanahu wa ta'ala na binasa ng ating butihing ustad. At sinapupunan din ng mga ina, dito tayo hinulma o inanyuan ni Allah kung papaano niya ito naisin. Pakibasa ba, Ustad? قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sinabi niya lang katastasan, Jazakallah khair, na ayon sa kanya, siya, si Allah, ang siyang nagbigay ng anyo sa inyo sa sinapupunan ng inyong ina kung papaano niya naisin. Walang Diyos maliban sa kanya, ang dakila, ang matalino. Kabanata Al-Imran, chapter 3, verse 6. Kaya dito, ayon sa mga mufassirun, makikita tayo ng mga taong nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong maputi ang balat, meron din namang kayumanggi, at meron ding maitim. May matango sa atin ang ilong at meron din namang tango. Meron sa atin na malalapad ang noo at ang iba naman ay hindi. May matatangkad at meron din pandak. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit magkakaiba ang ating anyo at ang ating itsura dahil si Allah ang nagpangyari ng mga ito. Next slide po, Ustad. Sinabi pa ng mga fuqaha maalam sa batas ng Islam na dito sa sinapupunan, binigyan ng pag-aalaga, proteksyon, hangin at pagkain ang similya na tinarak ng ating ama sa loob ng sinapupunan ng ating ina, na kalaunan, sabi natin, tayo ay naging fetus, no? Pakibasa ba, Ustad? قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Sinabi niya lang katastasan, barakallahu fiik, kasi Allah lamang ang nakakaalam ng pinagbubuntis ng bawat babae. Di ba sabi naman scholar nakaraan, binanggit natin na pagkatarak pa lang ng similya ng ating ama sa sinapupunan ng ating ina, batid na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay magiging babae o lalaki, no? Sinabi natin, subhanallah, kung tayo ba ay magiging matangkad, maiksi ang sukat, no? Mataba, mapayat, no? At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, at batid niya ang sino mang nakunan, no? O sino mang sumobra ang bilang, at lahat ng bagay ay naaayon sa anumang kanyang tinakda o pagtatakda. Kabanata Arad. Tinawag din po ng mga scholar ang sinapupunan ng ating mga ina o sinapupunan nyong mga kababaihan bilang unconditional love o yung pagmamahal na hindi humihingi ng kabayaran o kapalit. Nabanggit natin ang ating mga ina ay inangkin tayo noon bilang ganang kanya, no? Sabi natin yun yung maririnig natin paratian, my baby, no? Bahagi ng kanyang katawan anya, no? Bahagi ng kanyang dugot laman, bahagi ng kanyang pagkababae bilang tao, ang kanyang tropeyo, ang kanyang korona. Alam natin sa sobrang hirap ng ating mga ina, sa paglilihi pa lamang ay hindi na maunawaan ang kanyang nararamdaman. Madalas nahihilo, parang nasusuka, palagi ang wala sa kondisyon ng pakiramdam, at nang lumaki ang kanyang tiyan, siya ay animoy may sako na daladala. Bit-bit kayo, tayo, kahit saang mang sulok siya pumaroon, na kahit sa banyo, maliligo, no? Magbabawas, subhanallah, no?
Pagkatapos ng 9 na buwan, ay pinalabas tayo ni Allah sa kanyang sinapupunan na halos mamatay-matay siya sa pag-iri sa atin. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. Yeah, sinabi ni Allah, katasasan, subhanallah, may syadda dito, no? Sabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbibigay diin, no? At hinabamin sa mga tao na sa kanilang mga magulang ay maging mabuti. Pinagbuntis sila ng kanilang mga ina na may kahirapan at pinanganak kayo ng may kahirapan. Kabanata Al-Kahf, no? Sabi natin, ngunit sa pagtatapos ng lahat ng hirap at pagkatapos hirap muli, na halos maubos ang kanyang hininga at lakas sa pag-iri, ay laking saya at tuwa nan tayo o kayo ay kanyang unang masilayan at mahagkan sa paglabas nyo sa kanyang sinapupunan. Subhanallah. Ito ang rahima na nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang walang kapitasan, katasasan sa puso at damdamin ng ating mga ina. Man pa kaya si Allah na may-ari ng pangalang Ar-Rahman Ar-Rahim. Next slide po, Ustad. Dito, sinabi po ni Ibn Uyayna, isa sa mga salaf, nasabi natin na ayon sa kanya, man salli salawatul khams, faqad syakara Allah. Paman da'a al-walidina fi idbaris salawat, faqad syakara lahuma. O kamakal. Sinabi ni Ibn Uyayna, rahimahullah, habagan siya ni Allah, na sinumandaan niya ang magdasal ng pagdarasal na 5 ay tunay ngang pinasalamatan si Allah. At sinumandaan niya ang panalangin ang kanilang mga magulang sa kanilang pagdarasal ay tunay ngang nagpasalamat sa kanilang mga magulang. Subhanallah. Next slide po. At tunay po na ating natutunan din kung gaano ba kahalaga o nagbigay ng pagpapahalaga ang Islam patungkol sa kamag-anakan o yung tinatawag natin na pamilya. Sabi nga sa Al-Utaymin, laqad da'a al-Islam illa silatur raham, no? Tunay po na ang Islam ay nagtuturo sa atin at nag-iimbita patungo sa pananatili ng mabuting relasyon sa sinapupunan. Dahil ito po ay mayroong dakilang epekto sa syudad, no? Ito ay walang iba upang maabot ang pagkakaisa ng bawat tao sa ating pinagpupugadan. Ganon din ang pagtutulungan, pagmamahalan sa pagitan ng mga Muslim. Ang mabuting relasyon sa sinapupunan ay ginawa pong obligado ni Allah sa ating mga Muslim. Next slide po, Ustad. Batay nga sa isang salaysay o hadith, pakibasa po, Ustad. Akra. النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أوكى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة. نعم. وأبقى لكم في الدنيا. No? Barakallahu fik. Sinabi ni Sa'id Al-Qudri na si Qatada radiyallahu anhum jami'an, kalugdan nawa silang lahat ni Allah, na binanggit sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katakutan anya ninyo si Allah at ayusin ang ugnayan ninyo sa sinapupunan, yung ating ugnayan sa ating mga magulang at kamag-anakan, dahil ikukubli, pangangalagaan tayo nito kung tayo nananatili ng mabuting koneksyon, no, sa ating mga magulang. Una sa lahat, pagtapos kamag-anakan, ang bagay na ito ay magkukubli sa atin o mangangalaga sa atin habang tayo ay nandito sa mundo. Parang assurance natin to, no? At mabuti din ito para sa atin sa huling araw, sa panahon na tayo ay tatanungin ni Allah patungkol dito. Kaya ayon sa mga mupassiro, nagpapaliwanag sa pasaheng ito, ang pagiging mabuti sa magulang ay bagay na mangangalaga sa iyo sa paglakad mo, pag-apak mo dito sa mundong ibabaw, dahil ibababa sa iyo ni Allah ang kanyang habag at tulong. Subhanallah. No? Next slide po.
Batay pa sa salaysay hadith, isa sa mga pawaid o pakinabang ng pananatili ng mabuting ugnayan sa ating sinapupunan. Basa po, Ustad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yabsutu lahu fi rizqi wa ay yansalahu fi atarahu falyusal rahimahu. Mashallah. Rawah al-Bukhari wa Muslim. No? Subhanallah. Sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sino man daw niya sa inyo, sa atin, sino man sa inyo, ang gustong maging malawak na biyaya o dumami yung kanyang biyaya, lumawak ang kanyang risk dito sa dunya, no? At humaba ang kanyang buhay, ay dapat nating panatilihin ang ating ugnayan o mabuting ugnayan sa sinapupunan. Kaya ayon sa mga scholar na isa sa atin kung naghahangad ng mas maraming pag-aari o kayamanan na kanyang nais angkinin dito sa dunya at nais niyang mas humaba ang kanyang pamamalagi dito sa mundo, ay maging mabuti kayo sa inyong mga magulang una sa lahat. Next slide po, Ustad. Yan, batay pa sa salaysay hadith. Basa pa, Ustad. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرهان فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم. Barakallahu fik, no? Sabi ni Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na sinabi o binilita sa kanila ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng makatapos daw o matapos lalangin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkalikaan, yung sinapupunan o yung reham na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tumindig, no? Ito ay nagsabi. Sabi nito kay Allah subhanahu wa ta'ala nagwika, sabi niya, ya Allah, siya nilikha ang reham, ang sinapupunan, siya nilikha. Ya Allah, ito yung lugar, ibig sabihin yung sinapupunan, na ang tao ay dapat magpakupkop sa iyo patungkol dito. Ibig sabihin tayo, dapat magpangalaga kay Allah patungkol sa pagputol, paglagot ng ating ugnayan sa sinapupunan. Sinabi ni Allah sa reham o sinapupunan, sabi ni Allah, naam, oo. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikalulugod mo ba kung magiging mabuti ako sa sino mang naging mabuti sa iyo? Pakinggan niyo po, no? Sabi ni Allah, ikalulugod mo ba o sinapupunan kung magiging mabuti ako sa sino mang naging mabuti sa iyo? At puputulin ko ang sino mang pumutol sa iyo? Sumagot ang sinapupunan kay Allah, ang sabi, walang duda. At sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtitiyak, takkid, no? Kung ganon, matutupad. Ito ay bagay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at walang mababali patungkol dito. Next slide po, Ustad. At sabi natin sa pagtatapos natin sa pagtalakay, no, sa ngalan ni Allah na Ar-Rahim, ay natutunan natin ang pagpapahalaga ni Allah sa ugnayan sa sinapupunan. At ang pahalaga ng Islam sa hirap at sakripisyo ninyong mga ina. Na kung saan kayong mga babae ang ginamit ni Allah bilang instrumento para lagyan, para dyan ilagay yung tinatawag nating sinapupunan na siya namang magiging dahilan para dumami ang lahing tao. At nang dahil sa responsibilidad na ito, ang mga ina po, kung alam nyo lang, kayo ay pinagpahalagahan ng Islam ng 3 ulit ng mas higit kaysa sa aming mga kalalakihan. Bakit nga ba? No? Subhanallah. Sabi niya, o sabi ng buting scholar na ito, no? Sabi niya na ang inyong ina, pinangyari ni Allah na yung kanyang sinapupunan ang maging tirahan mo, tirahan ko, tirahan nila, no? Na doon tayo naglagi ng ilang buwan kung paano tinakda, makdira ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang dibdib ng ating mga ina, ang naging lugar na pinanggagalingan ng ating pagkain na siya namang naging dahilan kaya tayo lumakas at lumaki. Kaya ayon sa butihin Sheikh na ang mahalin ang ating ina ay karapat dapat lang sa atin at tayo ay walang dapat pagpilian. Ang ating kalikasan, ang ating pagkatao ay nag-iimbita pabalik, patungo sa pagiging mabuti sa ating ina.
Ang pagmamahal sa pagitan po ng ina at kanyang anak at ng anak at ng kanyang ina ay bagay na pinangyari at tinakda ni Allah maging sa mga mabangis na hayop. At ito ay mas higit sa mga tao, lalo na sa mga Muslim, sa pagtalaki natin na Ar-Rahman, di ba? Dahil sa paglalagay ni Allah ng isang bahagi ng kanyang rahma dito sa dunya o sa mundo, maging ang mababangis na hayop, no, ay nakuha nilang pakainin, pasusuhin, alagaan ang kanilang mga anak, ang mga ahas, no, na mamangis na nanunuklaw, ay hindi nila binabasag yung kanilang itlog. Ang mga buhaya, ang kanilang mga anak hindi lang kinakain, ang mga leon, no, subhanallah. At sabi ng ating butihing Sheikh, ito ay mas lalo na sa mga tao. Next slide po, Ustaz. Pakibasa, Ustaz. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. Naam. So sabi natin, syakad na dahil sa mashallah tabarakallah, at ito ay alam din ng ating pamunuan, ng admin, no, mashallah, dahil overwhelming yung ating natanggap ng mga komento at tanong patungkol sa ating paksain na nilagot patungkol sa reham, ay pinabuti natin na bigyan natin ng daan at luwang ang paksain ng patungkol sa karapatan ng magulang. Kasi sabi natin na para masagot minsanan ang mga katanungan, dahil sabi nga natin, no, sa amin alone ay 8 yung katanungan na naiparating at di na natin sasabihin kung sino-sino nagpadala, at ganun din alam natin kay Abla Iman ay 2 at isa pa doon sa ating grupo, no, so sa group chat, subhanallah. Ito ay mga bagay na pagpapakita lamang, no, alhamdulillah, na ang ating mga kapatid ay nagtutuon ng kanilang pansin at oras at panahon sa pakikinig sa ating paksain. At ito ay isang magandang sila ay naghahangad ng kaalaman sa ating paksain. Mashallah, naway gantipalaan kayo ni Allah subhanahu. Kaya minabuti namin, Ustad, at ganoon din ang admin, na bigyan ng puwang at luwang ang paksain ito, at tayo ay tatalakay pakaunti patungkol sa ugnayan natin sa ating mga magulang at karapatan ng ating mga magulang. Dahil dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng binasa ng ating butihing Sheikh, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya. Na sinabi ni Allah ang katasasa, at tinakda ng inyong Panginoon, ng inyong Rab, na walang dapat sambahin maliban lamang kay Allah, maliban lamang sa Kanya. At sa mga magulang natin, tayo ay maging mabuti. Habilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sila ay abutan ng katandaan, ang isa man sa kanila o pareho man sila, at buhay ka, malakas ka, ay huwag silang sabihan o pagsalitaan na walang paggalang, at huwag silang sisigawan at sabihan sila ng mga salitang may paggalang. Ayon nga kay Ibn Kathir rahimahullah, at ganoon kay Imam Sa'di rahimahullah, na ang bersikulo ay nagsasabi sa atin na isa sa mga bagay na tinakda ni Allah sa atin, sa rilong ito, na tayo ay dapat sasamba lamang sa Kanya, o yung tauhid, no? Tauhidul ibada. Pagkatapos, tinakda niya rin na tayo sa ating mga magulang ay maging mabuti. At ayon nga kay Mujahid, ang qada dito ay pagtatakda ay bagay na inobliga. At lahat ng inobliga, tayo ay mananagot. Ngunit, alam natin, subhanallah, sa ating kapanahunan, makikita natin, no, ang mga Muslim ay palalo mga suwail, mga walang modo, bastos, at walang paggalang sa kanilang mga magulang. Next slide po, Ustad. At subhanallah, kahit natutunan natin, nahabilin pala ni Allah, na kung abutan natin sila sa kanilang katandaan, isa man sa kanila o pareho man sila, ang habilin sa atin ni Allah, wag silang sisigawan, wag silang pagtataasan ng boses. Ngunit kung subhanallah, kabaliktaran sa ating kapanahunan, nakikita natin, no, ang mga Muslim na ito, no, subhanallah, ang mga anak na ito, sila pa yung mga boss, no, boss yung mga anak kaysa sa mga magulang. Mas mataas pa ang boses at tinig ng anak kaysa sa nanay.
Ginagawa nilang alila ang kanilang mga magulang. Kung utos-utusan, wagas hanggang langit. May mga anak pa, nakakakapal ng muka at apog. Pumurahin ang magulang, ang lutong-lutong, talo pa ang propek na chicharon, wa'yadillah. No? Totoo po yan. Next slide po, Ustad. Samantalang habilin sa atin ni Allah, nakarugtong ng aya, sa kanilang pagtanda, sa panahon na mahihina na sila, ay ilayag natin yung pakpak ng awa sa kanila. Ito ay pag-uutos sa atin ng Islam na sila ay arugain, tulungan, at suportahan. May mga tao po sa ating kapanahunan, mga Muslim pa man din, na pagkatapos silang palakihin, suportahan, pag-aralin, tustusan ng kanilang mga magulang, ay hindi na matulungan ang kanilang mga magulang, subhanallah. Ang piso para ng $100, no? Ang ganit-ganit, bunutin sa kanyang wallet at hindi maibigay. Karamihan sa kanila ay hindi na natutong lumingon sa kanilang pinanggalingan at kinakatwiran na kasi daw sila ay may sarili na daw pamilya. Bakit daw kailangan pang mag-abot ng tulong, no? Sabi tulong, subhanallah. Mark the word, no? Bakit daw kailangan pang mag-abot ng tulong sa kanilang mga magulang? Ito ba sinabi sa inyo ng inyong magulang nang kayo tustusan, nang maliliit pa kayo, tinulungan kayo? Sila ay mistulang o tayo bilang walang lusot. Nagbistula tayo, nagka-amnesia. Talo pa natin na meron demensya na di na naalala ang kabutihang nagawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Nagtatanong pa kung sila ba daw ay dapat sumuporta sa kanilang magulang na matatanda. Ngayong sila ay may asawa na at mga anak. Subhanallah. No? Hindi natin alam kung saan kinuha ang mga salitang ito. Next slide, Posta. Kaya ang tanong na marami, na ngayon ako'y may pamilya na, may sarili na akong anak at asawa, no? Subhanallah. Bakit? Ang magulang nyo dati meron din naman sariling asawa, di ba? Pero, ewan, no? Kaya tanong na marami ngayon, tingnan nyo, baka isa tayo dito, wa'yadillah. Sabi nila, no, ayon sa mga scholar na, sinasabi ng mga taong ito, ng mga walang utang na loob, sabi, dapat bang sustentuhan yung mga magulang o dapat ba tayong tumulong sa ating mga matatandang magulang? May pamilya na ako eh. Subhanallah. Batay sa isang salaysay o hadith, وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدان وإن أبي يريد أن يحتج مالي فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. Si Jabir bin Abdullah ay nagsabi na mayroong isang lalaki na nagsabi, no? Itong rawaya na ito ay ayon sa ulat na itong sahabi na ito, radiyallahu anhu, na lalaking kapanalig ni Propeta Muhammad sallam, ay nagtungo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isang matanda, no? At siya'y nagreklamo, syauka li Rasulullah. Sabi niya, yung aking anak, no? Subhanallah, hindi lang daw sila matulungan, no? Subhanallah. Imagine niyo yung magulang niyo humihingi ng tulong. Magulang hihingi ng tulong sa anak. Hindi ko alam kung ano ba ang tamang salita, no? O saan ba dapat ilagay itong tao na ito, no? Sabi ngayon nito, ang aking anak ay hindi daw sila tinutulungan na sila'y matatanda na. Ibig sabihin, itong mga sahabi na to ay wala nang kakayanan bang kumayod dahil sila'y sobrang ang tanda. At yung kanyang anak, ayon pa sa ulat ni Imam Muslim, ay nagbibigay ng mga regalo, hadiya sa kanilang mga pinsan at tiyahin, pero hindi sila matulungan. So pinatawag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam itong lalaki na ito. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lalaking ito, anong masasabi mo patungkol dito? Kita niyo kung paano maging hurado ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya agad bubulyawan yung tao na, hindi ka ba nahiya? Tatay mo ganito, ganyan? Hiningi niya yung side ng lalaki. Sabi ng lalaki ito, Ya Rasulullah, meron akong kayamanan, meron akong anak. Sabi niya, dapat pa ba akong magbigay o mayroon bang karapatan ng aking ama na kumuha o umamot sa aking pag-aari? Ang sagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Ikaw at ang iyong kayamanan ay nagmula sa iyong ama. Subhanallah, no? Sabi nga natin, ito'y para kang binuhusan ng tubig na malamig, no? Para tong sampal at dagok sa iyo, no? Na natutulog sa kaibangan ng mundo.
Sinabi ng mga scholar na ang hadith na ito ang nagpapatunay na ang ating mga magulang ay may karapatan sa ating kayamanan. Obligasyon natin na sila ay tulungan kung sila ay mahihina na at wala nang kakayahan na suportahan ang kanilang mga sarili. Ito yung sinabi ni Allah sa ayah. No? Lahfid lahuma al-juna min duli min rahmano, na ilatag natin, ilayag natin yung pakpak ng habag at awa natin sa kanila kapag sila'y matatanda na, no? Subhanallah. Obligasyon na sila'y tulungan kung sila'y mahina at wala nang kakayahan na suportahan yung kanilang mga sarili. Sila po ang naging dahilan ayon sa mga mufassirun. Sila ang naging dahilan ang ating pag-iral sa mundo. Kung hindi sila ginamit ni Allah, wala tayo dito. No? Sila ang nagpaaral sa atin. Sila ang tumustos at nagpakain sa atin nang tayo ay walang kakayanan, napakainin at tustusan ang ating mga sarili na habang bata tayo. Meron ba kayo narinig sa magulang nyo nang sila'y naglalatag ng pagkain sa mesa? Anak, tulong ko sa iyo ito. Hindi po. No? Kayo masaya, malaya, no? Napakasasa kayo sa pagkain na nilatag ng inyong magulang sa mesa, pero hindi kayo narinig o hindi nyo naringgan ng inyong magulang na ito'y tulong mula sa kanila. Next slide po, Stan. Sabi pa ng mga scholar na ang paggastaan niya o pagtustos sa mga magulang ay isang gawaing mabuting paggasta sa paningin ni Allah. Kasi nang tanungin si Muhammad Mukhtar Shankiti o Sheikh Muhammad Mukhtar Shankiti, isa sa ating mga kibar o mga matatandang scholar sa Saudi Arabia na tuturo sa Masjid al-Nabawi, ang kanyang tanungin, mahwal bir o silatur raham. Tinanong siya, ano ba daw yung pagiging mabuti sa sinapupunan? No, ang sabi ng butihin Sheikh na to, wayamfaqahuma wa ziyaratuhuma. No, sabi niya na ang tustusan sila at bisitahin, subhanallah, o dalawin. No? Sino ba sa atin yung, mashallah, no? Na magtataas ng kamay bilang second honor, third honor, na ako po ay tumutustos sa aking magulang. O kaya second honor, third honor, ako po laging bumibisita sa aking magulang. Sige nga, sino ang may tapang ng loob na magsabi na ito? Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, yas'alunaka mada yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Pakinggan nyo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol, no, sa mga taong nagtatanong, dapat pa daw tumulong, no? Tingnan yung word na ginamit. Dapat pa daw tumulong sa mga magulang na matatanda na ngayon sila may asawa at anak na, no? Sabi ni Allah subhanahu, kung tanungin kayo o tanungin ka o Muhammad, ano yung kanilang dapat paggastusan o tustusan, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin, ano man ang tinustos nyo, ano man ang ginastos nyo, no, sa mga mabubuti, ay kabilang dito, tingnan niyo, tanda ng pagiging mabuting paggasta, no? Hindi pag-aaksaya, no? Ay ang paggasta o pagtustos sa ating mga magulang at malalapit o pagtulong sa malalapit nating kamag-anak. At ganoon din ang pagbigay ng limos sa mga ulila at mga mahihirap at mga manlalakbay. At anumang ginawa ninyo mula sa kabutihan, katunayan na ito ay batid ni Allah. Subhanallah. Itinuturing sa Islam na hindi kalabisan, hindi paghihirap sa atin, at hindi pag-aaksaya ang anumang ginasta natin sa ating mga magulang. Bagos ito ay dakilang gawain sa paningin at timbangan ni Allah. May mga Muslim po sa atin na tinuturing na napakabigat sa kanila ang kanilang mga magulang. Nakita na kayong ganon, no? Parang bisit na bisit, bigat na bigat, lalo kapag nandun na sa kanilang tirahan nakatira. Nakakabasag ng baso, nakakabangga ng figurine, no? Subhanallah, galit na galit, pabigat ang magulang, no? Subhanallah. Hinahayaan pa ng iba yung kanilang mga magulang na matatanda, no? Lalo na sa mga kanluraning bansa, inilalagay yung kanilang magulang sa home of the aged. Basta kukuha nilang magbayad ng malaki, no? 50,000, 60,000 sabihin natin na pound, no? O kaya dollars sa isang taon para manatili yung magulang doon kaysa silang mag-alaga. Subhanallah, no? Kasi nagiging pabigat ang turing nila sa kanilang mga magulang. Yung iba sa kanila hinahayaan na manlimos sa ibang tao, sa lansangan, sa tabing daanan, nagmimistulang taong grasa yung kanilang mga matatandang magulang. Ipambili ng kanilang maintenance, di maabutan, no? Pero sa luho ng ating mga anak, mula sa damit at gadget, at mamahaling tuition sa eskulahan, bigay hilig. Ang tanong ngayon, nasaan tayo
sa habilin ni Allah sa Quran, nasaan tayo sa aral ng Islam. Next slide po, Ustad. May mga Muslim po sa atin na ayaw ding makipagmabutihan. No? Kasama to doon sa tanong na pinadala sa atin. No? Meron pa mga Muslim sa atin na ayaw makipagmabutihan sa kanilang mga magulang at kamag-anakan sa iba't ibang kadahilanan. No? Sila ay, sabihin natin, minumura, hinahamak yung kanilang pagkatao. No? O kaya sabihin natin yung iba maaring nasaktan o maaring namulestya o edubila. Sabi natin dahil ang kanilang katwiran, dahil mula daw ng mag-Muslim sila, ay lagi nang masama ang pakikitungo sa kanila ng kanilang mga magulang at ganoon din ang kanilang kamag-anakan. Samantalang hindi naman ganoon nung hindi daw sila Muslim. Kaya tanong natin, tayo ba ay pinagbabawalan ng Islam na tayo maging mabuti sa kanila? Sagot ng mga scholar, hindi po tayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti sa mga magulang kahit na sila ay hindi pa mga Muslim. Basa pa, Ustad. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sinabi na lang, kataasan, hindi po tayo pinagbabawalan. Yan, pakinggan nyo. Hindi po tayo pinagbabawalan ni Allah sa kanilang mga hindi kayo kinakalaban sa inyong relihiyon at hindi kayo pinalalabas sa inyong mga tahanan. Sabi hanggang tayo kinakalaban, tayo dinidigma ating mga kamag-anakan, dapat pa rin tayo magpanatili ng kanilang o sa kanilang relasyon ng pagiging mabuti sa kanila. No? At tayo ay inutusan ni Allah na tayo ay maging muqsit, patas sa kanila. No? Dahil tunay na si Allah ay mahal ang mga patas. Isa sa mga bagay na binigay na halimbawa sa atin dito, ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kasaysayan ng Propeta Muhammad SAW, ay ang isang sahabi na si Abi Huraira. Diba? Ito yung bahagi na natin, bilang pagbibigay diin natin sa sister na nagtanong. No? Si Abi Huraira, alam natin, isa to sa mga malapit na kapanalig ng Propeta Muhammad SAW, at isa to sa kanyang mga kinupkup sa Madina. Sabi natin sa Abi Huraira, radhiyallahu anhu, ang kanyang ina, walang araw, sabi nga sa ibang ulat ng kitab, walang oras o panahon na hindi minumura at nilalait ng ina ni Abi Huraira, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nagtungo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, ang aking ina, wala nang tigil at buknat, no? Sa pangahamak at panglalait sa iyo, na ito bagay na ayaw ko. So anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Tabbirhum, no? Maging mabuti ka sa kanya. Siya'y bumalik. Sabi doon, isang araw ay napakabigat ng sinabi ng kanyang ina na halos hindi na makayanan ni Abi Huraira. No? Sabi nga sa ulat ng dahil para lang hindi na makapagsalita ito sa Abi Huraira, sa kanyang ina, ay tumungo ito at bumalik sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, Rasulullah, merong binitawan na salita ang aking ina na hindi ko kaya, no? Dahil ito ay patungkol muli sa iyo. Pwede bang ipagdua mo kay Allah na siya'y gabayan sa Islam? Sabi nga, nagtaas ng kamay ang Propeta Muhammad SAW at siya'y nagsabi, Hadi ummi, Abi Huraira. Sabi niya, O Allah, gabayan po ang nanay ni Abi Huraira. Sabi natin, masayang-masaya si Abi Huraira dahil ang Propeta ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi doon, siya ay makarating na sa kanyang tahanan, nakarinig siya ng lagaslas o talisik ng tubig at nagwika ang kanyang ina, Abi Huraira, huwag ka munang pumasok. Sabi doon, yung pala naliligo yung kanyang ina at paglabas nito sa palikuran, sabi doon, ito ay nagtakip, no, ng tela at ito ay nagsabi, Abi Huraira, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ito ay mga bagay na pagpapatunay, sabi natin, na larawan, paring ito yung pinaka nanais, pinapangarap ng bawat isa sa atin, na ang magulang nila ay mag-Muslim at yumakap sa Islam. Subhanallah. Ito ay bagay na nangyari kay Abi Huraira, ngunit sa kasaysayan niya ay hindi natin nakita, no, na siya ay inutusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na putulin o wag magrespeto sa kanyang magulang o kaya sumagot ng pabalang sa kanyang magulang, hindi po. Siya inutusan na manatili ng pagrespeto sa kanyang magulang. Subhanallah. Next slide po, Ustad.
Ay ang tanong ngayon ng marami sa atin, mga sister, sabi niya na, brother, hanggang saan ba tayo pwedeng sumunod sa magulang o pagtalima sa kanila? No, kasi sabi lagi hinahamak yung ating relihiyon. Basa po, Ustad. Qala Allahu ta'ala, wa wasaynal insana biwalidayhi husna fa in jahadaka litusrika bih ma laysa laka bihi ilmun wala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sabi ni Allah, tastasan, barakallahu fi, naghabilin kami. Sabihin si Allah, naghabilin sa atin, sa mga tao, hinggil sa ating mga magulang ng isang kagandahan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung magpunyagi, magpursigi, magpilit ang ating mga magulang, no? Isa man sila o dalawa man sila, sa atin na tayo ay mag-shirk kay Allah. Sabihin, lumabas ka na dyan sa Islam, magkatoliko ka na ulit, o lumabas ka dyan sa Islam, born again ka na ulit, o lumabas ka dyan sa Islam, mag-iglesia ni Kristo ka na ulit. So sabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung magsikap sila na ganon, na tayo magtambal sa pagsamba kay Allah, tandaan natin, hinggil doon, ay huwag tayong susunod sa kanila. Ibig sabihin, kung hindi shirk at kupor ang iutos sa atin ng ating mga magulang, huwag lang din syempre yung sabihin, punta ka ng tindahan, bili ka ng alak, punta ka ng tindahan, bili ka ng sigarilyo, o kaya punta ka ng palengke, bili ka ng baboy, yung mga bagay na pagbabawal niya Allah, huwag natin sundin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong tumalima sa kanila, isa man sa kanila o dalawa man sila. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan na sa akin ang pagbabalik ninyo. No? Ito'y bagay na paghahabilin sa atin, kung tayo'y susuway kay Allah, tandaan nyo, babalik kayo sa Kanya. No? Ito'y bagay na pagbababala sa atin. At batay nga sa isang saliseo hadith, waqala rajuli Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna li qarabatu asluhum wa yaqta'unani wa assana ilayhim. Sabi na meron daw isang lalaki na nagtungo sa sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam at ito'y nagwika, nagsabi sa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ako po ay merong kamag-anakan at ginagawa kong maging mabuti sa kanila. Ngunit sila ay laging nagpuputol ng mabuting ugnayan sa akin, lumalayo sila at ayaw nilang makipagrelasyon o mabuting relasyon sa kanya. No? Inaabuso nila ako sa pagitan ng salita. No? Ngunit nagtitiis ako sa kanilang pakikisama sa akin kahit ako'y kanilang iniinsulto dahil nga sa aral ng Islam. So sabi na Rasulullah, pakala li rajul, Rasulullah SAW, in kunta kama kulta, no? Kung ikaw nga ay ganito, sa tulad ng sinabi mo, sabi ng Rasulullah SAW, no? Ay para mo silang binuhusan ng tubig. Si Allah ay patuloy kang tutulungan hanggat patuloy mong itong ginagawa. Sabihin yung bagay na kahit hindi mag-inam yung pakikitungan nila sa atin, ngunit tayo ay lumalapit para makipagmabutihan sa kanila sa intensyon na ito ay pagsunod sa utos ni Allah, no? Ay bagay ito na nagdadala sa atin ng malaking gantimpala. No? Subhanallah, kung ito ay patuloy nating ginagawa. Next slide po, start. Naam. Kaya sabi natin, ano ba yung kagandahan, kahigitan ng pagiging mabuti o paggalang sa ating magulang? Kasi ito yung kahulugan ng albir. No? Sabi, ahamiyatul ihtiram lil walidain. No? Ano daw yung kahalagahan nito ng pagiging mabuti sa kanila? Sabi ni Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, al-ula, annaha ta'atillah, no? Wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung pagiging mabuti natin sa kanila, ayon sa butihing Sheikh na ito, una, ito'y bagay na pagpapatunay natin sa ating mga sarili na tayo lamang ay sumusunod kay Allah, sa utos ni Allah, at habilin sa atin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasaynal insana bil walidayni ihsana, no? Dahil hinabilin namin sa mga tao na sa kanilang mga magulang ay maging mabuti. Kaya kung gagawin natin ito ay bagay na pagsunod kay Allah at pagsunod sa habilin sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil naiulat sa isang salisay o hadith, wa fi sahihain, wan ibn Mas'ud, kal su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ay al-a'malu afdal ya Rasulullah? Qal al-imanu billahi wa rasulihi. Faqala thumma ay, qala al-birru walidain. Qala thumma ay, qal al-jihadu fi sabilillah. Sabi doon na ulat, Ibn Mas'ud na nagsabi, tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ano bang gawain ang mabuti sa paningin ni Allah? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang maniwala ka kay Allah at sa kanyang sugo. Pinaka mabuting gawain sa lahat-lahat ay maniwala tayo sa tauhid, kaysahan ni Allah, at maniwala tayo sa kanyang sugo. Ang pangalawa, ang sabi doon, ang pagiging mabuti sa magulang. Sa ibang rawi naman, as-salatu ala waqtiha.
Ito sa rawi na ito, no? Inuulat na ang pagiging mabuti sa magulang. At tinanong muli ang Rasulullah SAW, ano po pagkatapos ito ya Rasulullah? Ang sabi, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikipagdigma sa daan ni Allah. At dito, pinalawanan sa atin, ng ating butihin Sheikh Ibada, hafidahullah, na sa rawaya o ulit na ito, nakita niya na mas higit ang paggalang sa magulang kaysa ang pakikipagdigma sa daan ni Allah. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Na, sabi pa, at taniyan, ang pangalawang kahigitan ng pagiging mabuti o paggalang sa magulang, inna ta'atil al-walidain, ihtarahumuhuma, bisabab lidakul jannah. Sabi ng putihing Sheikh na ito, yung pagsunod daw natin sa ating, o pagiging masunurin natin sa ating mga magulang, at yung pagrespeto at paggalang sa kanila, ito raw ay dahilan ng pagpasok ng isa, saan? Sa paraiso. Subhanallah. Sabi doon, kama fi sahih al-Muslim, an Abi Hurairah, anna Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qal, raghiba anfu, thumma raghiba anfu, thumma raghiba anfu. Faqila man ya Rasulullah? Qal, man adraka abuway, عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. No? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa Sahih Muslim, sinabi ni Abi Hurairah, nang siya ay nasa pulpito o mimbara, no? Doon sa lugar po saan siya nagkutba. Sabi siya nagsalita, pag ginawa ang alikabok sa ilong ng isang taong ito, pag ginawa ang alikabok sa ilong ng isang taong ito, pag ginawa ang alikabok sa ilong ng taong ito, ayon kay Imam Nawawi, ito ay tanda na siya'y pinahiya. No, nakita kayo ng tao na kapag nadapa, di ba? Nadapa, tapos nadumihin yung pantalon, pinapagpag yung pantalon, lalo kung yung suot niyang pantalon ay Levi's o Wrangler, no? Ayaw mga alikabok. Ito, mukha yung dumapa. No, kaya sabi ng Propeta Muhammad, ragima amfu, pag ginawa yung alikabok sa ilong. Na ito ay tanda ayon kay Imam Nawawi na siya'y pinahiya. Kaya sinabi ng mga sahaba radhiyallahu na nakarinig sa Rasulullah SAW, sabi niya, man huwa ya Rasulullah? Sino daw itong tao na ito, no? Sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang isa, adrakal abuway, endel kibara ahaduma o kilahuma. Ito yung isang tao na inabutan niya yung kanyang magulang sa kanilang katandaan. Isa man sa kanila o dalawa man sila. Ngunit siya ay hindi pinapasok ni Allah sa paraiso. No? Kawawa. Subhanallah. No? Kawawa ang Muslim na ito, no? Mashallah. Nakipagmabutihan sa ibang tao, no? Galing-galing makisama, no? Subhanallah, nililibre ng kape sa Starbucks sa mga kakilala, waya dubila kung saan man yan, no? Tapos sa kanyang mga magulang hindi makapagbigay ng pambili ng maintenance. Allahu Akbar. No? Sabi pa sa ulat, ang Propeta Muhammad SAW, siya ay wasak o pagkawasak sa kanya, no? 3 ulit niyang inulit, siya ay wasak, siya ay wasak, siya ay wasak. Tinanong ngayon ng mga sahaba, sino ba o mensahero ni Allah ang taong nawasak na ito? Kanyang sinabi, ang taong inabutan ng kanyang magulang, isa man sa kanila o pareho man sa kanila ng kanilang katandaan, ngunit pinagbawalan ni Allah na pumasok sa paraiso. Mashallah, no? Ang galing-galing mo, bit-bit mo tong mga daming certificate sa pag-aaral kung saan-saan mang organization or university, no? Tapos di ka pala naging mabuti sa magulang mo, eps, no? Stop over ka muna. A'udhu billah. Next slide po, Ustad. Kaya sabi natin, isa sa mga sabab o dahilan kung bakit hindi sinasagot din ni Allah yung ating dua. Ito, isagot naman doon sa isang tanong ng sister. No? Sabi doon na, may mga tao kasi nagtatanong, sabi niya, brother, ba't dua ko ng dua pero hindi sinasagot ni Allah yung aking dua, no? Sabi, subhanallah, halos mapuno na, umapaw na daw yung kwarto niya ng kakadua, no? Subhanallah, nabasa na pati yung kanyang sajida sa kakaluha, sa kakadua. Pero bakit parang hindi sinasagot ni Allah yung kanyang dua? Sabi natin, ang bagay na ito ay minsan tinanong sa butihin Sheikh Salih Al-Fawzan, pangalagaan nawa siya ni Allah, na siya ay nagbigay ng mga ilang kasagutan at inshallah ito ay ating padadaliin, no? 4 yung kanyang binigay na kadahilanan. Sabi, una, yung hindi pagiging ikhlas daw ng tao sa kanyang dua, no? Na kung saan yung kanyang dua meron siyang pagtatambal na tinatawagan na iba, sabihin na kailangan niya ng tulong, pero ang nasa isip niya, yung kapil niya o yung sponsor niya, yung amo niya, ang pwedeng tumulong sa kanya, hindi si Allah. So meron kayong pagtatambal sa kanyang dua, sa inyong dua, na isa sa bagay na hindi dinidinig ni Allah yung inyong dua. Pangalawa, sabi niya yung pagiging sarado ng puso sa kanyang dua. Nakakita na kayo ng Muslim magdudua, parang hindi naman ako sasagutin ni Allah, no? Ba't pa ako magdudua? No? Ginagawa niyong madamot si Allah para kayong Hudyo, no? Ginagawa niyong madamot si Allah, natikom daw yung kanyang kamay at hindi marunong magkaloob si Allah. Bagay, pangalawa na hindi
sinasagot ni Allah yung ating dua. Pangatlo, yung pagkain ng mga haram. No, kakain kayo ng haram, pag-inom ng haram, pagsuot ng haram, at ito yung nabanggit sa isang manlalakbay. Pangatlo, ito yung ating puntos, no? Sabi natin yung pagputol ng isa sa atin, mga Muslim, sa ugnayan, sa pusod o sinapupunan, ayon sa ating buting Sheikh. O yung ugnayan natin sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga ina. No, sabi natin kasi, maraming mga nagsasabi na tayo daw mga Muslim o Islam, ay nagtuturo daw tayo ng karahasan. Umano, ayon sa kanilang angkin ng ating kabataan at kalalakihan, ay mga barbaro at laging pinagmumulan ng gulo. Maraming mga tao din ang nagsasabi sa atin na ang ating daw mga kababaihan ay oppress. Oppress ba kayo? Kasi bakit? Dahil daw pinagdamutan sila ng karapatan. Dahil pilit o pinipilit daw natin silang magsuot ng hijab. No? Sagot kayo mga Muslima. Kayo ba'y pinipilit na maghijab o napilitan lang? O dahil tradisyon lang sa Saudi? Kaya pagdating ng airport sa Pilipinas o sa airport pa lang ng Saudi ay naghubad na ng hijab? Subhanallah. No? Sabi dahil pinipilit daw kayo ng Islam na magsuot ng hijab. Napakainit, bumabaho daw ang singit dahil sa pawis. Subhanallah. Umanaw ayon pa sa kanilang angkin na ang ating daw kababaihan ay walang karapatang pumili ng inyong kapareha o asawa. Sa iba pang anyo, sabi nila, binebenta daw natin ang ating kababaihan dahil pinapakasal sa mga lalaking hindi naman nila gusto o ibig. Kaya mga kababaihan natin umano ay mistula daw bihag o preso na walang kakayahan. Kaya kahit na sila'y nagugutom, sinasaktan na ng pisikal, kanyang mga asawa, na wala silang karapatang makipaghiwalay dahil sila ay kasal, no? At baon sa utang dahil sa laki ng dowry na binigay sa magulang. Kaya hanggang dito na lang dapat nilang tiisin hanggang sila'y mamatay. Subhanallah. Kaya sabi natin, gaano ba katotoo ang mga angkin ng mga taong ito? Alin ba sa kanila, ang sinasabi nila ay totoo? Totoo ba na ang Islam ay walang pag-uugali na tinuturo, lalo na sa ating mga kabataan? Totoo ba na ang ating kababaihan ay animoy alipin at may sapa lang kanilang bibig at bawal na paglaban ang kanilang karapatan? May oras pa ba tayo? 5 minutes. Okay. Sabi na, bago pa natin alamin ang papel ng Islam sa lipunan at ano yung katuruan patungkol sa pamilya, ay ating silipin muna, no? Silipin ang sitwasyon ng pamilya sa labas ng Islam. Kasi ito yung tanong ng isang sister, medyo mabigat, no? Bakit daw sa atin ganito, sa kanila ganon, no? Bakit daw tayo ganito, sila ganoon, no? Sabi natin, bago pa natin alamin ang papel ng Islam sa lipunan at ano ang kanyang katuruan patungkol sa pamilya, ay ating silipin muna, magtanaw tayo sa sitwasyon ng pamilya sa labas ng Islam, tulad na lamang sa kanluraning bansa sa USA, no, na nag-aangking sila daw ay angat, parati ang una pagdating sa armas at teknolohiya. Sabi natin, ang sitwasyon ng pamilya sa labas ng Islam, lalo dito sa Amerika, sinasabi natin, na kung saan dito nakatanaw lahat ng tao, no? USA, subhanallah. Sila ay nakabase, ang bansa na ito ay nakabase sa pang-api at panglalamang. No? Sabi nila, ito ay federal, no? Democracy, musharif no? Subhanallah. Parehong ang mga kababaihan, mga kabataan ay walang karapatan at kadalasan ay inaapi. Tandaan nyo yan, no? Ang isa sa halimbawa nito, alam natin sa kanilang syudad, na kapag namatay ang asawang lalaki, ito sa Africa nangyari din, no? Na ang kanyang asawang babae, halimbawa sabihin natin merong multiple marriage yung tatay, no? Kasi sa kanila hindi naman allowed yung taaddud, no? Sabi natin may kabit, may kirida yung tatay, no? Nalaman, nabalitaan. Sabi natin, ang mga anak na mga malalaki, lalo't bata, inapangasawa ng kanilang ama, no? Yung mga naunang anak ay walang pagbabawal sa kanila, napakasalan kung magustuhan nila yung kanilang madrasta. Pero sa atin sa Islam, bawal, no? Ito ay bagay na walang batas sa kanila. Subhanallah, no? Na kung saan pwede nilang makirelasyon, pakasalan ang naging balo ng kanilang ama. At ganoon din ang kanilang konstitusyon ay walang batas patungkol sa paghahati ng mana o kayamanang naiwan ng asawang lalaki. Kaya kadalasan, ang miyembro ng pamilya ay nagpapatayan para sa yaman. Sabi, hindi, ikaw, pangalawang asawa ka lang, pangatlong asawa ka lang, no? Minsan tinatagurian pa silang kabit o kirida, anak sa labas, no? Wala silang batas patungkol sa pagkakati ng yaman. Kaya kawawa ang mga bata na hindi nila tinuturi na kasama sa loob ng pamilya. At may mga lipunan din sa labas ng Islam na kinahihiya ang kababaihan tulad sa India, no? Tinatanaw nila ang mga kababaihan bilang ugat daw ng kamalasan at malaki ang kahihiyan. Tingnan na lamang niyo halimbawa, no, sa mga Hindu, no? Sa tradisyon kasi ng Hindu, maging ang kanilang ina, no,
kapag nanganak ng babae, sila ay hiyang-hiya. No? Ang iba nasusuklam pa. Babae na naman ang aking anak. Billah, no? Subhanallah. Bakit babae ang sinilang mo? No? Subhanallah. Ito ay bagay na kung saan sabi nila, kasi alam natin na baliktad ang kostumbre sa kanila, kaya ang karamihan sa kanila, mga ama, kapag natuklasan na ang niluwal na kanilang mga asawang babae ay isang sanggol na babae, ito ay kanilang binabaon ng buhay. Itinatapon. Yung iba, kapag nakita halimbawa, no, sa tiyan na ito'y babae, pinalalaglag na yung kanilang anak. Dahil ito ay tinatanaw nila, tinuturing nila bilang ugat ng kasamaan at kamalasan. Batid natin na maging sa lugar ng disyerto, bago pa man isugo si Propeta Muhammad SAW sa kasaysayan ni Umar ibn Khattab, alam natin na siya ay paratian din nagbabaon ng kanyang mga anak na babae. Tunay po ang Islam ay tinuruan tayo na respeto ang mga kababaihan. No? Sama dito ang ating ina, asawa, may bahay. No? Fa'an Aisha, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalalas natin to, ay sa oras, sabi ng Propeta Muhammad SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Si Aisha ay nagsabi na ang sugo ni Allah SAW ay nagsabi, ang mabuti sa inyo ay ang mabuti sa inyong pamilya. Sa ibang rawaya sinabi sa inyong mga asawa. No? At ako ay mabuti sa aking pamilya, sa ibang rawaya ay aking asawa. Inuulat ni Tirmidhi. No? At ang Islam ay naghabilin sa atin patungkol sa ating mga asawang babae. At ganun din, binigyan ng Islam ang mga kababaihan na pumili kung sino man yung gusto nilang mapangasawa, at ginawa ng Islam na may malaking bahagi ang mga kababaihan sa tungkulin at obligasyon dito sa syudad. Inshallah, mahaba pa ito, putulin natin dahil hindi kaya ng oras. Mahidulutan ni Allah, ituloy natin susunod inshallah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.